Isang pinagpalang araw po sa atin lahat. Ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral ng salita ng Panginoon na ngayon po ay nasa chapter 5 na po tayo ng Book of Matthew na pinamagatang ko pong ganap na mapalad. So ikaw po ba yon? Tayo po ba yon? Yung ganap na mapalad na tinutukoy dito? So ganap means completely. Mapalad or blessed in Greek word makanoi, which means to be fully satisfied. So ito yung mga taong regardless of their situation, nandun yung joy, yung peace, yung humility, yung kindness, yung pagmamahal sa puso nila. Kaya natatanggap nila yung favor ni God sa kanilang buhay. So may points po akong iiwan sa inyo. So number 1 po, yung Beatitudes. So ito po yung supreme blessedness, state of great joy. It comes from Latin word beatus, which means blessed or happy. So, paano nga ba tayo magiging blessed or happy? Lalo na sa panahon ng paghihirap. So, dito po sa verse 1 to 12, napaloob po dito yung sikreto. Dito dinidescribe yung dapat maging karakteristik ng tunay na tagasunod ng Panginoong Hesukristo Jesus. At ano yung reward na matatanggap ng mga taong sumusunod talaga sa Panginoong Diyos. So sabi dito, blessed are the poor in spirit, yung mga inaaming nagkulang sila sa Panginoon. Nagkaroon ng tunay na pagsisisi, pagbabago ng kaisipan at gawi at alam nila that they need God. We need God. So, pangalawa po, blessed are they that mourn. So, ito yung mga taong naghihinag peace sa paggawa ng tama o kaya yung may nakita silang nahihirapan, naghihinag peace sila, ipinapanalangin nila yung tao na yun, nag-i-intercede sila dahil sila'y aalawin ng Diyos. So, pangatlo po, blessed are the meek. Ito po yung laging may pagpapakumbaba sa buhay, sa puso. Pang-apat po, blessed are they which do hunger and thirst after righteousness. Nabubuhay ng may katapatan at katuwiran dahil tutulungan sila ng Diyos. Pang-lima, blessed are the merciful dahil kakaawaan din sila ng Diyos. Pang-ani, blessed are the pure in heart. May malinis na puso dahil makikita nila ang Diyos. Pito, blessed are the peacemaker, hindi troublemaker dahil tatawagin silang anak ng Diyos. So panghuli po, blessed are which they are persecuted for righteousness' sake dahil makakasama nila ang Diyos sa kanyang kaharian. Makaranas man ng persecution, may mga tao kasi konting mali lang ng salita, galit na kaagad. Pero dito tinatawag tayo ng Panginoong Diyos na kahit merong sabihin sa atin na hindi maganda or tayo yung mag-isa, mapalad pa rin tayo. Huwag tayong mag-retaliate. Ito ang kalooban ng Panginoong Diyos. So, mapapansin natin bawat sentences ay nagsisimula sa mapalad. Jesus means sa mga pains and sufferings natin, dapat may tamang dahilan. May tamang dahilan, magkakaroon to ng magandang resulta. Magkakaroon ng great reward sa buhay. Baka naisip natin lagi yung eternal reward na bibigay sa atin ni Lord. Pakaasamin natin ito at gumawa tayo ng mabuti, may nakakakita man sa atin or wala. Gawin natin ang kalooban ng Diyos. Si God na bahalang mag-reward. Hindi yung lagi po tayo magpakumbaba at naisin natin mapabilang sa kahalian ng Diyos. Dalawang points, ang turo tungkol sa kautusan. So Jesus came sa mundo to fulfill every word of God and its purpose. Sabi sa 18, hanggat may langit at may lupa, kahit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay hindi mawawala ng kabuluhan hanggat hindi ito natutupad. So, ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. So, Jesus came and died for our sins para sa kaligtasan natin. Kaya pahalagahan po natin yung sakripisyo ng Panginoong Diyos. Suklian po natin ng totoong pagmamahal. Sundin po natin ang kautusan ng Diyos at ituro din natin to sa iba. Pangatlong points po, be the salt and light of the earth. So, binigyan din ni Jesus na mahalaga ang ating buhay bilang tagasunod niya. Tayo ay asin at ilaw ng mundong ito. Asin at ilaw. Kaya napakahalagang makita sa atin ang mabubuting gawa. We do the good works God gave us to do, diba? Show kindness, love, compassion. Para tayong tulad ng lampara na nagbibigay dapat ng liwanag sa madilim na silid o ng asin na pinipigilan ang pagkabulok ng pagkain. Dapat tayo yung preserving influence. So bilang Kristiyano, labanan natin ang kasamaan at magbigay ng pag-asa sa mga tao.
So, tinalakay din po dito na dapat may mga kasalanan po tayo na dapat iwasan. Una po, yung galit. So, di ba, may kautosan po sa Ten Commandments, yung pang-anim, do not murder. Ngunit ang tunay na pagsunod sa utos na yon, ang ibig sabihin ng Diyos, huwag tayong magkimkim ng galit sa ating kapwa. At madalas ang galit ang nagmumulid para pumatay ang isang tao. So, ang mga Kristiyano ay dararapat na maghanap ng pakikipagkasundo, reconciliation, una sa Diyos at pangalawa sa mga kapwa natin tao para hindi po tayo mahatulan ng Diyos. Pangalawa po, yung pangangalunya or lustful thoughts. Sa 7th commandment, God forbids yung adultery. Ngunit ang ibig sabihin ng Diyos dito, higit sa pag-iwas sa physical na gawain. Jesus implies yung active thinking. Saan mo ba itinutuon ang pag-iisip mo? Sa pagpapantasya ba or pagmamasid sa tao na may kasamang maruming pag-iisip? Yung or nagtatry ka na gumawa ng paraan para mabulid ang isang taong magkasala. Ayan po, dyan nagsisimula ang pangangalo niya sa lustful thoughts, kaya ito po ay dapat nating iwasan. Sabi dito, mas mabuti pang mabulag na lang ang isang tao kaysa naman mabulid sa pagkakasala at mauwi sa impyerno. So, don't entertain yung lustful thoughts, yung negative thoughts, para iwas po tayo sa kasalanan. Po is yung divorce o paghihiwalay. So, ang utos ng Diyos tungkol sa divorce ay hindi tanda ng pagsaayon na ay para protektahan ang mga kababaihan mula sa hindi patas na pagtrato. So, sabi nga ng Panginoong Hesus, no divorce is valid except in cases such as merong sexually immorality na nakubit yung babae. Ang kasal po, tandaan natin, ay hindi isang damit na susuotin natin pag ayaw na natin, ihuhubad na natin. So, ito po ay sagrado. Dapat po natin itong pahalagahan at irespeto kasi may implikasyon po ito pag binaliwala po natin. Pang-apat po is yung making an oath, yung panunumpa. So, Jesus dismissed the use of casual oath. So, po natin gagamitin na sumpa ko man sa langit dahil ang langit po ay tungtungan ng Diyos o kaya sa lupa o sa pangalan ng Diyos. Dapat po hindi po natin ginagamit ang pangalan ng Diyos sa mga walang kabuluhang usapan, sa mga panunumpa, dahil galing na po ito sa masama. Maging totoo po tayo sa ating mga salita. Yung simple yes, gawin po natin. And last po, yung paghihiganti. Kailangan hindi po tayo naghihiganti. Tinuturuan po tayo ng Panginoon na ipagpasa Diyos po natin. At yung mga kaaway po natin, mahalin po natin, ipanalangin, pakitaan ng paglilingkod para mabuksan yung puso nila, makita yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin at sa gayon mag-glorify si God sa buhay ng bawat isa sa atin at magkaroon ng pagbabago sa buhay nila. Sabi nga po sa verse 48, para sa ating conclusion, kaya dapat kayong maging ganap tulad ng inyong amang nasa langit. So ito po pinapaliwanag dito yung lalim ng utos ng Diyos na dapat po nating sundin ng buong puso, buong pagpapakumbaba para alafini po ng buhay natin, makapasok po tayo sa kaharian niya at makasama po natin siya. Yun lamang po ang aking maituturo ngayon. God bless us all.